Dok, may bago tayong pasyente, road accident. Kailangan na nating agarang operasyon. Siya nga pala, yung tao palang nakatakdang operahan ko, siya pala yung ang taong lumalapas tangan sa mahal kong pamangkin. Dok, may bago tayong pasyente, road accident. Kailangan na nating agarang operasyon. Sige nurse, kunin mo muna yung buong detalye niya, yung pangalan, yung edad, saka alamin mo na rin kung paano siya na-aksidente. At ihanda mo na rin yung operating room at ako'y magpalit lang ng kasuotan. Sige Dok, asikasuhin ko na muna ang lahat para maumpisahan agad ang operasyon. Kuya Victor, balita ko, na-road accident yung mayamang adik na namantala sa anak ko. Sa pamangkin mo ba? Ang balita ko, dito siya dinala. Wala namang ibang doktor na mag-opera sa ospital na ito, kundi tanging ikaw lang. Kuya, ito na yung pagkakataon na makamit natin ang hostesya na matagal na nating inaasam-asam. Siya nga pala, yung tao palang nakatakdang operahan ko, siya pala yung ang taong lumalapas tangan sa mahal kong pamangkin. Kulang pa yung sakit na yan sa naramdaman namin, sa ginawa mo sa pamangkin namin. Kaya nga kuya, ito na yung pagkakataon natin para makapaghiganti. At alam mo na siguro kung ano ang dapat mong gawin sa kanya. Dok, ito na yung buong detalye ng pasyente. At nakahanda na rin ang operating room para sa gagawin niyo pong operasyon. O sige, nurse, magpapalit na ng damit at mampisahan ko na yung operasyon. Dok, kumusta na ang operasyon? Bakit nabalot ng lungkot ang iyong mukha? Siya nga pala, andito yung kapatid mo. O sige, nurse, papasukin mo siya at iwanan mo muna kami. Ano kuya, nagawa mo ba yung paghihiganti natin para sa pamangkin mo? Kapatid, binuhay ko siya. Bakit? Nilapastangan yung pamangkin mo. At hanggang ngayon, nasa laya pa siya. Oo, nangingibabaw yung galit ko sa kanya dahil isa siyang kriminal. Bilang isang doktor, meron din akong sinumpaang tungkulin na ako'y magdudugtong ng buhay ng kahit sino man. Masamang tao man ito o hindi.